Hindi lang isa kundi dalawang solid na camping spot ang natuklasan natin sa loob ng 2 araw na pag-e-explore sa 2 munisipalidad sa Quezon. Kasama ng mga solid nating subscribers ay ginalugat natin ang Dingalan at General Nakar na naghatid sa atin ng unforgettable experience na may perfect combination ng magandang lugar, masarap na pagkain at masayang banding. Hindi na natin patatagalin pa. Kung masayang camping adventure na hindi nakakabutas ng bulsa ang hanap mo, para sa iyo ang video na to. You'll be just Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. You'll be just fine. Morning sa mga Stokwa dyan. Bedroom boys pa tayo, kagising lang natin. Dito tayo sa plaza ng Dingalan. Dito na tayo nag-start kasi yung biyahe natin. Gabi naman nagsimula para makaganapan. At panibagong group ride and camp ng Team Stokwa. Medyo marami-rami tayo ngayon at maraming mga bagong mukha. At kung gusto mo ring maging parte ng mga ganitong adventure, mag-send ka lang sa akin ng proof na meron kang Freedcon Intercoms. Ito yung FB page natin. Bago dumiretso sa napili kong destinasyon ay dumaan muna kami sa Talipapa para mamili ng pagkain. Kung mapapansin nyo yan si Maki, nakapambahay lang. Nakakotse kasi siya. Yes, pwedeng sumama kahit nakakotse. Basta hindi ka maselan. Madalas kasi sa mga ruta natin ay pangbalagbagan. Dito na kami sa spot na napili ko sa mapa. Mukhang okay siya, ganun lang. Pero kasi may malapit dito na falls. At papaalam din tayo sa lokal kung pwede nga dito. So ganun lang kasi ako mamili ng spot. Titignan ko lang sa mapa kung pwede. Pagdating sa location kung pwede. Kung hindi, di hanap ng bago. Kaya, good morning! May malapit po ditong falls. Wala. Malaki po ba yon? Medyo malaki din yan. Kaya lang hindi siya mataas. May liguan po siya sa baba. Oo. Pwede po kaya kaming mag-overnight dito. Overnight? Magka-camping kami. Kailan ngayon? Opo. Pwede lang siguro. Doon po sa falls, may mapwestuhan kaya doon? Pwede naman yung tignan. Sige po. Oo, para malaman nyo kung pwede sa inyo. Sige po. Dito rin po yung bahay ninyo? Yun, nandun yung... Yun. Oo. Yung Oo, bungalow na may yan. mga cottage yan. May mga cottage din siya. Oo, pwede nyo i-parking dun yung mga motor nyo. Ayan, talagang parking to. Maraming dumadayo dito. Okay. Yung falls madali lang puntahan. Oo, yan doon na mismo. Okay. Lapit lang pala. Oo. Sige po. Sabihan ko lang yung mga kasama ko. Sige. Sarap, Tapos ang lamig pa. Oo. Kaya lang may mga kubo. Alam na. Alam mo na mamaya. Hindi, iniisip ko nga kung pwede sabihan sila nanay na ipa-exclusive sa atin. Special deal. Special deal, no? Ano na lang, only shoutout na lang. Maliit na yung falls niya. Ito na yung pinakaliguan niya. Yung kanyang falls, nandoon maliit lang. Pero sarap pa din. Maganda sana yung lugar, kaya lang sabi ng may-ari, maraming tao kung weekends dahil nga dinarayo na ito ng mga turista. Kaya naman nagpasya akong maghanap ng alternative spot at dito nga ako napadpad sa Barangay Umiray sa General Nakar. Sakto kasi nasa boundary lang ng Dingalan at General Nakar yung unang spot na pagkakampingan dapat namin. Pwede sana dito sa may malinis na ilog. Kaya lang problema kapag binaha kami, nag-flash flood, ayaw lang maulit yung naranasan natin sa Dingalan magbuhat na naman kami ng mga motor. Saka hindi kaya tumawid ng mga motor ng mga kasama natin, yung mga naka-scooter. Tapos may nakausap tayong mga lokal. Dito daw mayroong pwestuhan sa side natin na hindi natatawid. Tabing ilog lang din. Ito, pwede na to. May access sa ilog.
May mga sabitan ng hammock sa taga ng tent. Daanan nga lang. Pero pwede na to. Lapit lang sa ilog, oh. Tingnan pa natin sa dulo. Tingnan natin kung ano na to. Okay siya. Ito na yung pinakadulo. Daanan lang pala ng mga papunta dito sa parkingan ng bangka. Pero wala siyang mga bahay. At sobrang lapit niya sa ilog. Yun nga lang, walang sabitan ng hammock. Yung mga nakahammock. Doon lang talaga sa una nating hinintuan kanina. Pero ang ganda. Yung tent lang. Perfect spot na. Siguro sa gubat. Yung mga hammock. Lapit lang din naman eh. Ayan o. Feeling ko ito na. Alright, nahanap tayo. Hindi natin kailangan magbayad ng 500 for today. Bago pumesto ay dumaan muna ako kina Kap para magpaalam. Bagay na kinasanayan na namin tuwing magka-camping sa mga raw spot. Kung hindi sa barangay official, ay at least sa mga lokal na malapit kami kumukuha ng basbas para makapag-camping. Dito tayo pupwesto sa pinakamalapit sa ilog. Siyempre, risk taker. Hindi, ano naman yan? Hindi naman yan aabot hanggang dito kung sakaling tumaas yung tubig. Wala naman bagyo eh. Kahit na maulan daw sa taas, tataas yung tubig pero hindi yung sobrang taas. Ayon sa mga lokal na nakakausap natin. Saka maputik dun sa looban. Sa may mga nyug. Mahirap magkikilos dun. Dito puro ano pa eh, bato pa eh. Ito perfect spot talaga. Kung hindi lang prone sa pagtaas yung tubig o yung ilog, eh dyan pa sana sa baba. Pero walang sabitan na hammock. Maghahammock tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong hammock natin ay merong libreng strap or tree hugger kung tawagin. At yung kanya strap, ano na yan, naka daisy chain. Yung buong strap mula isang dulo hanggang kabilang dulo, merong mga sabitan ng carabiner. Yan, para ilulusot nyo na lang, hindi na kayo kailangan magtali-tali. At ganito yung pagsisetup. Madali lang, di mo kailangan magtali. Ikot mo lang yung tree hugger sa puno, tapos lusot mo yung sarili niya doon sa isa sa mga butas or loops ng daisy chain. Tapos yun na yun. Hindi mo kailangan magbuhol. Tapos lulusot mo na lang yung carabiner doon sa slot or doon sa loop na dapat depende sa layo ng mga puno na pinagsasabitan mo. At kung mapapansin nyo, meron siyang net. Yung net natin, stretchable yan na maliit yung butas dahil ayaw natin sa niknik. Dito, di talaga kayo papasukin ng niknik. Ah, eto pa pala. Kapag binuksan natin yung net, siyempre, papagpag mo yung mga dumi nung nakaraang camping. Ayan, mapapansin nyo, meron pa siyang isang zipper dito sa gitna. Bakit? Dual purpose yan. Una, para mababaw yung hammock. Pag mainit kasi, nakalubog ka sa hammock, malinsangan, kulob na kulob ka eh. So, itong zipper na to, para maging mababaw yung hammock. Para natatamaan ka pa rin ng hangin kapag malinsangan. Pangalawa, kapag binuksan mo kasi to, lulubog yung hammock, lalalim, at pupwede kang matulog sa ilalim nitong lining na to. So siya ay magiging parang kumot mo. Di ba? Pag nilalamig ka, isara mo to. Ito yung kanyang inner cocoon kung tawagin. Para kulob na kulob ka sa loob. Ayan, ang ating
Higang Banayad, Hamok. So sa interesado, message lang kayo kay memory.ph sa kanyang FB page kasi siya yung ating official distributor. Grabing camping yan, dala-dala pang ano, handa oh. Chicken masala. Ano? Chicken masala. Wow. Di ba yung niluto mo ng ano? Naluto mo na ba yan? Hindi pa. Hindi pa? Dala din ako ng biryani rice. Wow! Medyo Arabic ang team Grabe namin. naman yan. Kinulang na tayo sa yogurt pero gagawin natin ang paraan niya. Fiesta na naman. Para hindi na mahirapang babay-biyahe yung mga chef natin. Iba na natin tong ating ano, foldable water gallon water jug. 10 liters ito, Nature Hiking brand. Ako. At kagandahan niya ay pwede mo siyang isabit o ipatong na lang para pag malayo yung water source hindi ka biyahe ng biyahe para makakuha ng tubig. Ito na lang pala dala ko to. Kung hanap nyo magana table, ito nalaman ko lang din kay Pat eh. Tapos siya pa tong walang dala. Nabibigatan kasi ako dun sa ano, sa usual na camping table. Itong gan eh. Hindi nga lang siya kasing sturdy. Sturdy siya pero hindi siya kasing ano, tibay. Yun. Feeling ko kahit ibalagbag mo eh, buo pa din eh. Ito medyo malambot yung kanya mga frame. Bilisan nyo na dyan, nag-aabang na yung mga anak nyo makakain oh. Siyempre habang nagluluto yung ating dalawang chef doon, hindi pwedeng wala tayong ambag. Kaya naman, para sa lunch, tayo nagluto na sinaing na matututong pa nga yata. May nabili ako sa tape. Itong napakaganda. Dahil, di ba meron kang kutsara. Yan. Tapos may can opener siya. Tapos may screw, nut, ano? Wrench. Ewan ko para saan to. Tapos spatula. Tapos medyo parang knife. Tapos pinaka nagustuhan ko sa kanya, bagay na kailangan ko kapag nagka-camping na hindi ko madala-dala dahil malaki, ay pwede siyang pang prito. Pero angas. Mas madali lang siyang paghiwalayin. Oh, diba? Wala akong makitang ganitong product sa ibang platform. Sa Shopee lang, ay sa Shopee, sa Temu lang ako nakakita. Sayang walang komisyon, pero lalagay ko dyan yung link sa pinned comment. Medyo pricey, ano siya eh, titanium daw. Sige. Ang pagkain na to? O kailangan ibubuhos kay sauce? Pwede nga sa tinapay yan eh. Oo no, yung mga tinapay na matitigas. Ano ka dyan? The perfect bite. Oo, talagang di nagpaawat to. Makakakit kagad sana to. Yung testing lang namin eh. Talaga ako mahihain. Labag to kahit saan. Lipat ko na to dito ha. Parang gusto, ganyan din yung rice ng buhag card. Mashed potato na lang kulang eh. Ipunin nyo na lang. Para sa aso. Yun yung kaya. Napakain. Ligo time na kahit malamig. Okay na yan. At least malinaw yung tubig. Kaya nga pag nilalamig ka, biglayin mo. Para walang time mag-react yung katawan mo na mag-inerte. Yan. Sarap. Wala ako ng ilog oh. Napakalamig na napakalawak na napakalinis.
Taas mo ba mo? Oh, di ba? Malutang? Oo, di ba? Hindi ka lulubog dyan. Kaya tayo na swing dito sa patay na buko na to. Uy, gago. Lalim. Patay tayo sa naggawa na bro. Yeah. Seryoso na yan. Kinagat na po yung tali mga kaibigan. Hanggang saan naabot, ayun yung ginawa yung tapakan, hindi niya tinapakan. Oo nga no. Oo, tawanin. Baka malaglag. Mga isip bata. Ano ba mga kaibigan, sinusubukan niyo na po. Ayan ang tapakan po. Dumudulas-dulas po. Ay, wait. Ayan o, bakit nagdi? Lagyan ko kaya tagal yan direct. Nakahoy. Tapos yung pa yung sumabit. Ginagawa ko eh. Oh, may people yung sa'yo. Naiiwan yung kamay, no? Sa akin ang pagbaba, wala lang kamay. Yan, ganyan lang yan. Wala akong grip eh. Mas masarap niya sa talisay, pre! Mga isip bata, mga kaibigan. Nakadumidila, dilaw. Direct dinabit na. Aring Jeff, may dala siyang kakaibang sandata. Wala sa ibang kalawakan. Kinakabit nila Direct Gino doon sa taas ng puno. Kasama si Patrick at Maki. Ngayon, masasaksihan natin ang kanilang imbensyon. Ang kanilang imbensyon! Sinampal yung mukha sa tubig. Fresh. Ah, ganun! Wow! Wala na, bro. Wala na. Raise the white flag! Masyado ginagalingan ni Patrick. Parang ang puti. Nakakalula pala pag inakit yung paa. Oo, paano mo talaga magagawa? Kung mag-breakdown ng mga technique eh. Nasa harap ko pa. Init. Di lahat. Si Patrick ang magaling! Parang nakita ko yung ginawa ko kanina. Yan! The best talaga ang camping kapag wala kang ginagawa kung hindi magsunog ng oras. Sa mga sobrang simpleng bagay kagaya ng paglalaro sa ilog at ngayon ay pagtulog habang pinapakinggan ng ulan at tumatama sa tarp. Sarap yung feeling. Bumabalik ka sa pag-appreciate ng mga simple pleasures. Sarap, no? Makakalimot ka na kailangan mong gumastos or kailangan mo ng mamahaling bagay para makaramdam ka ng
saglit na kaligayahan dito sa pagka-camping. Ayan. Makinig ka lang sa ulan, ligo sa ilog, tawanan kasama ng mga kaibigan mo. Ayos na. Tap. Tulog na muna tayo. Bahala na kung anong oras tayo magising. Warm and cozy tayo dito sa ating hammock. Habang lumalamig na lumalamig ang panahon gawa ng ulan. Sana hindi tayo buti ng tubig. Taas naman tayo eh. Hindi naabot. Sana. Siyempre si Jerson ang Magandang umaga. Napakasarap ng tulog natin. Pag camping, lagi malalim yung tulog ko pero may iksi. Ang daming panaginip, daming episodes. Pero may iksi siya. Siya yung tuloy-tuloy na 3 oras. Nakailang gising ako eh. Parang tigwa 1 hour. Pero malalim. Kasi lahat may panaginip. Kaya ganun. Anyways, maaga tayong gumising at may mga side trip tayo bago tayo umuwi. At habang hindi pa umuulan, kasi tuloy-tuloy yung ulan magdamag, magligpit na tayo. And last spot natin, merong bayad. Entrance fee na 50 sa 1,000 sa kubo. Na okay lang naman, siguro di namin magkukubo, merong tarp naman. At least 50 lang yung babayaran natin. Ito na siya mga kaibigan. Napakaganda. Ganda talaga ng ilog dito. Yung linaw ng tubig niya parang ano din, ilog ng Sambales. Ganda, sulit kahit magbayad ng 50 ng entrance. Pili ko okay din naman mag-overnight dito. Pwede siguro mag-overnight dito pre no? Oo, nag-overnight ako dito. Magkano bilayar mo? Yung entrance lang, nag-tent lang ako eh. Walang extra bayad pag ano? Hindi ko na maalala, parang wala yata. Sarap pala. Kasi nakalagay lang doon, cottage is 1,000. Oo nga, hindi naman kayo magka-cottage. Walang extra bayad. Explore tayo. Pero kasi ako nakita sa drone na maganda pang liguan dito banda sa loob ng forest. Dito kasi lakas ng current kasi 2 ilog nagsasalubong. Tapos maano pa siya, marapids doon sa loob ng gubat. Medyo may calm na part. Tingnan natin. Kaya lang kailangan nating tumawid dito. Pero doon, mukhang madaling tumawid doon. Punta tayo doon. Meron pa lang nagtanong kung ano yung gamit natin na mount ng camera. Pati doon sa helmet natin.
Mamaya sana maalala ko. Papakita ko kung paano ko siya sinetap. Pero ito yun, Ulanzi GP16. Magnetize siya, may necklace na kasama. Tapos, ito sa tripod. Kasama din yan kapag bumili ka. Nakakabit itong isang camera natin. Ayan o. So, kaya minsan mapapansin-pansin nyo, tinatanggal ko yung camera habang nag-ride. Tapos, naibabalik ko rin kaagad sa helmet kasi meron siya nito. Lagay ko sa pin comment yung link. Pero mamaya i-explain ko kung paano siya nakakabit sa helmet. Kung buhay pa ako mamaya dahil mukhang lalim itong tatawiran ko. Hindi naman malalim. Sobrang lakas nung current. Parang mali ako ng tinawiran. Mukhang malapit na tayo. Parang may trail dito. Baka dyan yung daanan papunta sa kabilang ilog. Ayun! Nakita ko na mga kaibigan. Para sumada mo. Oh, di ba? Okay ito kapag maraming tao dito, tapos gusto nyo mag-overnight. Konting lakad lang. Medyo sketchy. Pero kakayanin naman lakarin dito kayo pwesto. Linisin nyo lang yung mga damuhan dyan sa likod. Meron kayong solid spot na solid naman. O nga pala, yung location nito, ayan, wala kasi siyang karatula eh. So, pin nyo na lang to sa Google Maps. Diyan kayo makakarating sa may sa mismong entrance ito. Yung mga lugar na pinupuntahan natin kapag private kagaya nito, kasi resort siya eh. Sinishare ko naman. Ngayon yung mga raw, yung talagang walang bayad, walang nagmamayari. Para sa kapakanan ng lugar, para hindi masalaula, yun hindi natin sinishare. Kasi mga private may tagalinis yan eh. Nililinis nila yan eh para kaya-aya sa mga guests. Pero yung mga raw spot talaga, wala maglinis dyan. Pag dinulmog ng tao yan, lalo-lalo ng mga swampers, kawawa yung lugar. So yun, hindi ko ma-share sa inyo. Kung paano siya mapupuntahan, well, sama kayo sa atin. Message lang kayo ng inyong group na meron kayong free tune intercoms at ibibigay ko sa inyo mga adventures of a lifetime on a budget. Ha? Oh! Taas nun! Ang daming kampay ng paa eh. Siyempre! Ako na magkaka-camera mo. Sabi ko naman, ano ka, bading? Papayag ka man sabihin nilang bading kape? Tumalon na ako kanina, hindi lang naka-video. Hindi, may ako nakita eh. Tanong ka, bading. Okay lang. Ayan, nauna po muna si Jeff dahil medyo nalulula si Derek. Uy! Oh, bilyon pa rin! Gino! Pre! Wala ibang paraan pre kundi tumalon. Walang ibang paraan kundi tumalon. Diyan na lang pre, diyan na lang. Mga bandang gitna. Ano isda yun? Ayun o. O ano? Yan yung gurami? Oh, ayun, Ba't ang konti? takot sila sa akin eh.
Baka kainin ko raw sila lahat eh. Akala ko magdado jokes, gets kagad ng matatanda. Ganun pala. Mga kaibigan, welcome to another episode of Poverty Porn by Team Stokwa. Meron na naman tayong magagantipalaan. Matatandaan nyo sa Dinggalan, meron tayong nakilala mga bata. Eto, nakita natin ulit. Si Paring Incheck. Ito, kasama, ayaw nga pala, dalawa kayo nung nagpaagos, di ba? Kasama kayo. Ito yung mga kaibigan natin dito sa Dinggalan. Pagka naman Paring Incheck. Pupunta natin ngayon yung pinsan niya, si Arnold, yung maliit na bata, yung huling nagpaiwan. At sa kanila natin pamimigay yung mga dala natin. Tara, angkas ka doon. Check sa isa nating kasama, si PJ. Kala namin wala kami mapagbibigyan ng mga groceries eh. Kasi every time mayroong lakad ng Team Stokwa, may dala tayong groceries para sa mga magiging kaibigan nating lokal. And naisip ko talaga sila yung Check at sila Arnold hanapin. Siyempre naging kaibigan natin sila. Kaya ngayon, ayan, punta tayo sa kanila para mag-poverty porn. Let's go! Sige. Arnold! Kamusta? Pare ko! Nasaan yung bahay nyo? Ay, ito bahay nyo? May tindahan kayo? Si Arnold, yung huling Nagbabola sila dito. yung huling natin, ay, yung huling nagpaiwan dun sa natin, huling camping. Tig-isa na lang kayo. Sa itong isa, check! Tig-isa kayo talaga niyan. Pero dahil may tindahan ka na, Nold, hindi na namin bibigay sa'yo yan. Hindi, joke lang. Para sa iyo, pre. Oy, matusok ka. Tapos iyakan mo. May iyak dapat. Iyak ka. Joke lang. Sige. Next time makakita tayo ulit. Check. Pasyal kami ulit dito. Thank you. Okay mga kaibigan, isa na namang poverty porn ng ating Night Awid. Like, share, and subscribe para marami pa tayong matulungan. Let's go.